Alright, so hi po sa inyong lahat. Kumusta kayo at naway nasa mabuti ko kayong kalagayan. So by the way, isang mapagpalang araw po sa inyong at welcome sa ating live session for Filipino Majorship. So sa mga nandito na, please mention and tag your friends na pumarito na sa ating platform. Okay, at by the way, kumusta naman po ang pagre-review nyo? Okay po ba mga brain cells natin dyan? Kayang-kaya po ba ang let? Of course, yes naman. Kayang-kaya, okay? Para sa pamilya at para sa pangarap. Again, i-mention nyo ho ang inyong mga kaibigan na pumarito na sa ating platform. Nang sa gayon ay sabay-sabay kayong papasa at mag-o-taking. And by the way, sa mga hindi pa po naka-join sa ating exclusive review group, ay pwede pa ho kayong humabol sapagkat lahat ng sessions is recorded kaya pwede nyo kong balikan anytime. Okay, no worries sapagkat lahat ng topics under the new TOS for Filipino Majorship ay atin pong tatalakayin. Okay? Kaya if you want to join, ay i-message nyo lamang ho ang Facebook page na ito. Since marami na tayo, so let's start. Sige. So disclaimer lamang po that all contents and intellectual property belong to the rightful owners. No copyright infringement is intended and it is for educational purposes only. Okay, so here is our references kasi hindi ko pwedeng walang references. Okay, panimulang linguistika, may akda, we have Leodane Luñez, Agnes Balawan, Lilibet Nadayaw, Laila Hernandez, Mylene Barzuela, Maria Teresa Macaltao, at Mayra Katungal. Another book from Komunikasyon sa Akademikong Filipino, may akda. We have Lededeca Lesson, Godfrey Montera, Geraldine Revamonte, Aveta Perez, Rowena Largo, at Romeo Macan. Okay, another book from, Introduction sa Pag-aaral ng Wika. May akda, we have Agnes Balawan, Belly Gabro, Angeline Ladera, Leodane Loñez, Maria Teresa Macaltao. We have Imelda Carada, Maria Cristalline Martinez, April Faeldan, Lalibeth Nadayaw, at Dongpan Crusaldo Oligario. Okay, another book from KWF Manual sa Masinop na Pagsulat, may akda. We have Virgilio S. Almario. So since marami na tayo, pakikomento nga po LPT 2024 para alam ko na kayo ay handa na. Again, pakikomento nga po LPT 2024. Sige, may nagbabalik. Sabi ni Sir Ariza, thank you Miss Joyce, LPT na po ako. The best ka po talaga. Okay, maraming salamat po at congrats po Sir Ariza. Sige, number 1, pag-i-komento nga po, LPT 2024 para alam ko na kayo ay handang-handa na. Sige, at nakikita ko na ang inyong mga komento. So without further ado, let's start with our question number 1. Burara patlang si Ana. Ano ang wastong salita ang gagamitin sa patlang? Is it letter A, raw? Letter B, daw, letter C, pan, or letter D, pam? Ano ko ang inyong kasagutan for question number 1? Pakikomento ko. Sige, maraming nagbabalik. Sabi ni Ma'am Joanne, good afternoon po ma'am. Nakakamiss naman ang boses ni Ma'am Joyce. LPT na ako last March 2024. Okay, congratulations po ma'am. Okay, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. I see a lot of letter A at marami rin ang sumagot ng letter B. Okay, kasi yung alam lang kasi natin dito is yung dalawang panuntunan. Hindi masyadong na-highlight yung ikatlong panuntunan. Kaya ngayon ay i-highlight po natin. Okay, so this is letter B, bravo, ang tamang sagot. So bakit nga ba? Ganito po yan. Unang panuntunan ho natin, ginagamit natin ang raw kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig at malapatinig. Ang ikalawang panuntunan naman is ginagamit natin ang daw
kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Ang ikatlong panuntunan naman is ginagamit natin ang daw kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa pantig na may R. Kaya for this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Burara. Okay, pantig na may R sa dulo. So for this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, hindi ho letter A, alpha ang tamang sagot nito. This is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, nakuha ho ba? Okay, so here is our diagram para mas mabilis nyong maintindihan. So ginagamit natin ang raw, rin, rito, roon, rine kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig na A, E, I, O at U at malapatinig na Y at W. For example, pumunta ka rito. So ginamit natin ang rito sapagkat ang salita ay nagtatapos sa patinig na A. Okay, ang ikalawang halimbawa naman, nag-away raw sila. So ginamit natin ang raw sapagkat ang salita ay nagtatapos sa malapatinig na Y. Okay, sige, let's move forward to, okay, ginagamit naman natin ang daw, din, dito, doon, din eh, kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa mga katinig. At sa, of course, kapag ang salita ay nagtatapos sa may pantig na R, sa R na pantig. Okay, for example nito is the ra, ri, ri. Okay, we have the ro, raw, at saka ray. Halimbawa, kumain patlang sila. So, ginamit ang daw sapagkat ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig na N. Okay, burara. So, ginamit natin ang daw sapagkat ang sinusundang salita ay nagtatapos sa pantig na may R, which is the ra. Okay, burara daw ako. So, for this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, sige. Okay, ma'am, saan ba makikita yung resibo? So, makikita ko natin ang resibo sa KWF na aklat, which is manual sa masinop na pagsulat, may akda, is Virgilio Almario. So, this is page number 36. Ito yung aklat. Okay, so ngayon ay iintindihan ba ang tamang paggamit ng raw at daw? All you have to do is answer raw o daw. Okay? Okay, nag-away patlang sila. So ano yung gagamitin natin? Is it raw o okay, nag-away, patlang sila. So ano yung gagamitin natin? Ang sinusundang salita ay nagtatapos sa malapatinig, kaya your answer would be, okay, tama si Ma'am Giselle, this is raw, okay? Nag-away raw sila. Okay, tama. How about maaari, patlang sila na kumuha ng mangga? Again, maaari, patlang sila na kumuha ng mangga. So what would be your answer? Is it raw o daw? Again, maaari, patlang sila na kumuha ng mangga. Your answer would be, okay, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Okay, very good. I see a lot of, hala, may sumagot ng raw pa rin. Again, kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa may pantig na R, isasagot natin is daw. So basically, ang sagot natin dito is daw. Maaari daw sila na kumuha ng mangga. Okay, tatandaan niyo ho yung ikatlong panuntunan. Okay, kumuha patlang kayo ng papel. Your answer is, sige, kumuha patlang kayo ng papel. Nagtatapos sa patinig. Kaya ang gagamitin natin ay, okay, nais kong hintayin, very good. That is raw. Kumuha raw kayo ng papel sapagkat ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Patinig na A. Okay, may tama raw, patlang siya na nakita. So, ano yung isasagot mo? Is it letter, is it raw o daw? Sige, may tama raw, patlang siya na nakita. So, nagtatapos sa R na pantig. So, basically, ang sagot natin is daw. May tama raw, daw siya na nakita.
Okay, last, kumain patlang sila sa parisan ni Diwata. Is it raw o daw? Again, kumain patlang sila sa parisan ni Diwata. Kumain. Ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Katinig, kaya ang gagamitin natin is daw. Okay, very good. Alright, so let's proceed with question number 2. Si Binibining Kim ay naniniwala sa teorya na ito na kung saan ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga salik na pandamdamin at emosyonal ng mga mag-aaral. Anong teorya ng wika ito? Is it letter A, the teoryang behaviorism? Letter B, teoryang makatao? Again, letter B, teoryang innatism? Letter C, teoryang makatao? Or letter D, teoryang cognitive? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 2? Pakikomento ho. Okay, ano yung context clue natin for question number 2? Number 2, I see a lot of letters C. Ano ho yung context clue na pwede ho nating i-highlight? Ito ay ang, nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga salik, pandamdamin at emosyon. So that is, letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Okay, letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Pag sinabi nating behaviorism, ito ay, natututo raw ang bata, bunga ng panggagaya at pagsasaulo. Also, sa behaviorism, tatandaan natin yung reward at reinforcement. Kapag involved yung, ay, magaling, very good, that is under behaviorism. How about innatism? Ano yung tatandaan natin pag sinabi nating innatism? Innate, from the word innate. So, meaning, ang isang bata ay natututo kahit hindi turuan sapagkat likas sa isang tao na matuto. Yan ay ang paniniwala ng teoryang innatism. How about makatao? From the word makatao, meaning isinasaalang-alang yung mga emosyon at damdamin ng isang mag-aaral. Ang teoryang cognitive, ano naman yung tatandaan natin pag sinabi nating teoryang cognitive? Okay, pakikomento nga po. Sige, anong tatandaan natin pag sinabi nating teoryang cognitive? Cognitive. So, ang teoryang ito ay naniniwala na ang pagkakamali ay palatandaan ng pagkatuto. So, dito naniniwala na okay lang na magkamali. Importante na tuto. At of course, sa teoryang cognitive, tatandaan niyo na ito ay umaayon sa konsepto ng seriation. Basta may seriation, yan is under teoryang cognitive. Okay? Sige, number 3. Sino ang sumulat sa awiting bayan ko? Is it letter A, Jose Corazon de Jesus? Letter B, Freddy Aguilar? Letter C, Jose Palma? Or letter D, Julian Felipe? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 3? Pakikomento ho. Sige, ngayon ang hinahanap natin sino ang sumulat sa awiting bayan ko. So lumabas po to last March 2024. Alright, I see a lot of letter A. Sure ho ba tayo dyan? Again, ang hinahanap natin sino ang sumulat sa awiting bayan ko. So your answer would be, alright, so far wala pa namang nagkakamali. I see a lot of letter A and that is letter A alpha ho ang tamang sagot. Okay, this is letter A alpha ang tamang sagot. How about Freddy Aguilar? Si Freddy Aguilar ho ay isa sa mga umawit sa awiting bayan ko. How about Jose Palma? Okay, si Jose Palma, siya naman ho ang sumulat sa titik ng ating pambansang awit. Again, si Jose Palma, siya ang sumulat sa titik ng ating pambansang awit. How about Julian Felipe? Si Julian Felipe, siya naman ho ang naglapat ng himig sa ating pambansang awit. Okay, kapag ganito ang tanong, ano yung isasagot nyo? Sino ang naglapat ng musika sa awiting bayan ko? Sige, tingnan natin. Again, sino ang naglapat ng musika sa awiting bayan ko? Di ba alam na natin kung sino yung sumulat sa awiting bayan ko? Ngayon ang tanong, sino ang naglapat ng musika sa awiting bayan ko? Huy, si Felipe ho ba? Hindi ho si Felipe. Si Felipe, siya ho yung naglapat ng himig sa pambansang awit. Pambansang awit, naglapat ng himig, isasagot niyo, Julian Felipe. Ngayon ang tanong kasi, sino ang naglapat
ng musika sa awiting bayan ko? Alright? Sige, si Julian Huba, Freddy Aguilar. Again, si Freddy Aguilar ay isa sa mga umawit. Hindi siya naglapat ng himig. Ang naglapat ho ng musika or himig sa awiting bayan ko is Constancio de Guzman. Okay, take note on that one. Again, sino ang naglapat ng himig or musika sa awiting bayan ko? Isasagot nyo, Constancio de Guzman. Okay, nakuha ho ba? Sige, i-drill nga natin kapag sinabi nating sumulat sa awiting bayan ko, isasagot niyo Jose Corazon de Jesus. Kapag sino ang naglapat ng musika sa awiting bayan ko, your answer would be Constancio de Guzman. Okay, sabi ni Ma'am Juliana Gabriel, lumabas yan last March 2024. So, LPT here. Sige, again, tatandaan niyo ko si Constancio de Guzman. Magkaiba si Constancio de Guzman at si Julian Felipe. Si Freddy Aguilar, isa sa mga umawit sa awiting bayan ko. Okay, nakuha ho ba? Sige, let's proceed with question number 4. Sino ang unang commissioner sa KWF? Is it letter A, Arthur Casanova? Letter B, Jaime de Vera? Letter C, Virgilio S. Almario? Or letter D, Manuel Quezon? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 4? Pakikomento ho. Again, ang hinahanap natin, unang commissioner sa KWF. Okay, so sino ang unang commissioner sa KWF? Pakikomento ho ang inyong kasagutan. Sabi ni Ma'am Giselle, letter B, Bravo ho ba? Sige. How about the others? Alright, I see a lot of letter B at okay, mali ang inyong sagot. Okay, basahing mabuti ang tanong. Paulit-ulit kong sinasabi sa ating exclusive, sa ating session na dapat kapag magsasagot ka ng board exam, basahing mabuti yung tanong. Okay, kasi minsan ka lang mag-take ng board exam. Kaya dapat bigay mo lahat. Okay? That is, unang commissioner sa KWF. Alright, that is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. So bakit nga ba si Virgilio S. Almario yung isasagot natin? Yes po, this is letter C, Charlie. Okay, kapag sinabi nating unang commissioner sa KWF, your answer would be Virgilio S. Almario. However, kapag ganito ang tanong, sino ang kasalukuyang commissioner sa KWF, then your answer would be Arthur Casanova. How about Jaime de Vera? So dito kayo nalito kasi akala nyo palagi yung tinatanong is SWP or the Surian sa Wikang Pambansa. Okay, si Jaime de Vera, siya naman ay ang, siya yung punong commissioner sa SWP or Surian ng Wikang Pambansa. For this one kasi KWF yung hinahanap natin. Kaya isasagot natin is Virgilio S. Almario. Okay, nakuha ho ba? Sige, si Jaime de Vera siya yung unang tagapangulo ng SWP. Okay? Unang tagapangulo ng SWP. Si Virgilio S. Almario, siya naman ay ang unang commissioner sa KWF. Okay, huwag malilito kasi sayang yung 1 point. Marami ang pwedeng mangyari sa 1 point. Pwede niyong ikatap, ikapasa, or worst, ikabagsak. Sige, hindi ho nagra-round off si PRC. If your rating is 74.89, that is considered as failed pa rin. So, diba, isang puntos na lang sana, pasado ka na. Kaya sa pagsasagot ho ng board exam, ibigay nyo lahat. Okay, basahing mabuti ang tanong at huwag magmadali. Okay, number 5 again, anong batas ang nagpapatibay sa pagtatag ng linangan ng mga wika sa Pilipinas or the LWP? Is it letter A, Batas Commonwealth bilang 184? Letter B, Kautosang Tagapagpaganap bilang 117? Letter C, Batas Republika bilang 7104? Or letter D, Proklamasyon bilang 1041? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 5? Pakikomento ho. Alright, I see a lot of letter B at may E lang sumagot ng letter C. For this one, ang hinahanap natin is LWP or linangan ng mga wika
sa Pilipinas. Kaya ang isasagot nyo is, this is letter B, Bravo ho ang tamang sagot. Okay? Ang hinahanap natin is linangan ng mga wika sa Pilipinas. Ang Batas Commonwealth bilang 184, that is surian ng wikang pambansa. Ang kautosang tagapagpaganap bilang 117, ito ay ang batas na nagpapatibay sa LWP. Ang letter C naman, Batas Republika bilang 7104, ito ay ang batas na nagpapatibay sa KWF or the Commission sa Wikang Filipino. How about letter D, Delta? Okay, ano yung tatandaan natin pag sinabi nating proklamasyon bilang 1041? Ito naman ay ito ang batas na nagpapatibay na ang buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa. Sa bisa ng proklamasyon bilang 1041, Serye 1997 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel Ramos noong Hulyo 15, 1997, idineklara niya na ang buong buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa natin. So bakit of all the buwan, bakit ang Agosto yung napiling, i-celebrate natin ang buwan ng wika? It's because sa buwan ng Agosto, isinilang ang ating ama ng wikang pambansa, which is si Manuel Quezon. Okay? So, that is proklamasyon bilang 1041. Number 6, aling hypothesis sa monitor model ni Krashin ang malinaw na nagsasaad ng ugnayan ng pagtatamo at pagkatuto ng wika? Is it letter A, the input hypothesis? Letter B, the monitor hypothesis? Letter C, the acquisition learning hypothesis? Or letter D, affective learning hypothesis? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 6? Pakikomento ho. Alright, may nakikita ako na sumagot ng letter B. Sige, number 6, I see a lot of letter B and that is, okay, ano yung context clue na pwede ho nating i-highlight? Sige, context clue muna tayo. Ano yung context clue na pwede ho nating i-highlight? Okay, yan ay kapag sinabi nating malinaw na nagsasaad ng ugnayan ng pagtatamo at pagkatuto ng wika, again, malinaw na nagsasaad ng ugnayan ng pagtatamo at pagkatuto, that is, letter B, Bravo ho ang tamang sagot. Okay, letter B, Bravo ho ang tamang sagot. Ano naman ang kabaliktaran ng monitor hypothesis? Okay, again, ang tanong, ano naman ang kabaliktaran ng monitor hypothesis? Pag sinabi kasi nating acquisition learning hypothesis, ito ay ang teoryang ito ay naniniwala na ang pagtatamo at pagkatuto ay magkahiwalay na proseso. Again, kapag ang pagtatamo at pagkatuto ay magkahiwalay na proseso, your answer would be acquisition learning hypothesis. Yan po ay ang kabaliktaran ni monitor hypothesis. Okay, naiintindihan ho ba? Sige, how about input hypothesis? Okay, input hypothesis. Ano ho yung tatandaan natin pag sinabi nating input hypothesis? Sige, nais kong hintayin ang inyong kasagutan. Again, ano yung tatandaan natin pag sinabi nating input hypothesis? Hala, nakalimutan ba agad? Again, ano yung tatandaan natin pag sinabi nating input hypothesis? Okay, natalakay na natin to sa ating exclusive review group. Kung member ka doon, alam kong alam mo na to. Input hypothesis. So meaning, ang wika ay natatamo or natututunan sa prosesong payak. Again, kapag ang wika ay natatamo or natututunan sa prosesong payak, that would be input hypothesis. Ang monitor hypothesis naman, ang tatandaan nyo na ang pagtatamo at pagkatuto ay magkaugnay. Kapag magkaugnay, M for monitor hypothesis. Kapag hindi magkaugnay, your answer would be acquisition learning hypothesis. Okay, ganun lamang ho kasimple. How about affective learning hypothesis? Okay, ano yung tatandaan natin? Kapag sinabi nating affective learning hypothesis, from the word affective, so meaning isinasaalang-alang ang emosyon ng isang bata. Okay, isinasaalang-alang yung salik pandamdamin ng isang bata. Affective. Okay, from the word affective, so meaning isinasaalang-alang yung emosyon. Alright, so nakuha ho ba?
Sige, let's proceed with question number 7. Anong allomorph ang gagamitin kung ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa alinman sa mga ponemang katinig na A, E, I, O at U at alinman sa mga ponemang katinig na K, J, H, M, N ng W at Y at walang pagbabagong nagaganap dito? Is it letter A, penultima, letter B, the pang, letter C, the pam, or letter D, the pan? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 7? Pakikomento ho. Okay, itali ko lang yung buho ko saglit. Okay, number 7, I see a lot of letter B. Okay, master na master nyo na to. Sige, I see a lot of letter B and that is, of course, letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, letter B, bravo ang tamang sagot. Kailan ba natin ginagamit ang allomorph na pam? Okay, ngayon ang tanong, kailan ba natin ginagamit ang allomorph na pam? The letter C. Okay, ginagamit ho natin kapag ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa P at saka B. Again, P at saka B. For example, pambansa. Ang salita ay nagsisimula sa B, kaya ang allomorph na gagamitin natin is the pam. Okay, pambansa. Okay, ginagamit natin ang allomorph na pam. The letter C. Kapag ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa P or B. How about the allomorph na pan? Kailan ba natin ginagamit ang allomorph na pan? Again, ngayon ang tanong, kailan ba natin ginagamit ang allomorph na pan? The letter D. Sige, nais kong hintayin ang inyong kasagutan. Kailan ba natin ginagamit ang allomorph na pan? Okay, very good, Sir JL. Ginagamit natin ang allomorph na pan kapag ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa DLRST. Okay, kapag ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa DLRST, for example, pandamit, panlaro. So, ang allomorph na gagamitin natin is letter D, the pan. Okay, nakuha ho ba? Okay, if kayang i-memorize nyo ho. Sige, i-drill nga natin, kailan natin gagamitin ang allomorph na pang? Gagamitin natin kapag ang inuunlapi ang salita ay nagtatapos sa ponemang patinig at ponemang katinig na K, J, H, M, N ng W at saka Y. So, ginagamit naman natin ang allomorph na pam kapag ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa P at saka B. Ang letter D naman, the allomorph na pan, ginagamit natin kapag ang inuunlapi ang salita ay nagsisimula sa DLRST. Okay, i-memorize nyo ho. Kasi sayang yung 1 point. Okay, ang penultima naman, ito ay ikalawang pantig mula sa huli. Again, ano ang tawag sa ikalawang pantig mula sa huli? Your answer would be penultima. Okay, number 8. Anong simbolo ang ginagamit sa transkripsyong ponemiko? Is it letter A, the Virgolis? Letter B, the glutal na pasutsot? Letter C, the yagrapo? Or letter D, bracket? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 8? Pakikomento po. Again, ang hinahanap natin, ano ang tawag sa simbolo na ginagamit sa transkripsyong ponemiko? Again, basahing mabuti ang tanong sapagkat sayang ang 1 point. Okay, I see a lot of letter A and that is, of course, letter A, alpha ho ang tamang sagot. Again, i-highlight natin transkripsyong ponemiko. Okay, ngayon ang tanong, anong simbolo naman ang ginagamit sa transkripsyong ponetiko? So your answer would be letter D, delta. Okay, bracket is ginagamit natin sa transkripsyong ponetiko. Ang Virgolis naman is ginagamit natin sa transkripsyong ponemiko. Okay, know the difference between the two of them kasi sayang. Okay, again, Virgolis, transkripsyong ponemiko. Ang bracket is para sa transkripsyong ponetiko. Okay? Sige. So, here is our rationalization. Ginagamit natin ang bracket
sa ponetikong transcription. Okay, ang Virgolis naman ay ginagamit natin sa ponemikong transcription. Okay, ang glutal na pasutsot or the H ay nagpapahayag ng impet na pahinga ng salita or glutal na pasutsot. Kadalasan itong nilalagay sa hulihan ng salitang nagtatapos sa patinig. For example, basa, basa. So that is read, meaning bumasa. Okay, read. That is read. Ang diagrapo naman, diagrapo, ito ay katumbas ng nang. Ang nang ay isang diagrapo or dalawang simbolo na kumakatawan sa isang ponema. Again, ano ang tawag sa dalawang simbolo na kumakatawan sa isang ponema? So your answer would be diagrapo. For example, langoy. Okay, ang NG dyan, yan ay kumakatawan lamang sa isang ponema. Okay, na kung saan ito ay tinatawag nating diagrapo. Sige, number 9, ano ang kauna-unahang akda na isinulat ng isang Filipino gamit ang wikang Ingles? Is it letter A, Doctrina Christiana? Letter B, Nuestra Señora del Rosario? Letter C, A Child of Sorrow? Or letter D, ang Barlaan at Yusafat? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 9? Pakikomento ho. Number 9, I see a lot of letter A. At may IE lang sumagot ng letter C. Again, basahing mabuti ang tanong. Ang hinahanap po natin is kauna-unahang akda na isinulat ng isang Filipino gamit ang wikang Ingles. Gamit ang wikang Ingles. Okay? Sige, mabuti at naparito. I see a lot of letter C at may IE lang sumagot ng letter A. For this one, this is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Okay, A Child of Sorrow ni Zoilo Gala. Okay, how about Doctrina Christiana? Ano yung tatandaan natin pag sinabi nating Doctrina Christiana? Ito ay ang, okay, kapag Doctrina Christiana, ito ay ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Again, unang aklat na nailimbag sa Pilipinas, isasagot nyo, Doctrina Christiana. Ngayon ang tanong, sino nga ba yung author ng Doctrina Christiana? Pakikomento nga po. Again, sino ang sumulat sa Doktrina at Kristiyana? Sige. Nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Again, sino ang sumulat ng Doktrina at Kristiyana? Okay, so dalawa ko yung sumulat. Si Father Domingo de Nueva at Juan de Plasencia. Again, dalawa yung sumulat. Si Father Domingo de Nueva at Father Juan de Plasencia. Okay, ang Nuestra Señora del Rosario, ito naman ay ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Again, Nuestra Señora del Rosario, ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Okay, ang Barlaan at Yusafat, ito naman ay ang ikatlong aklat na nailimbag sa Pilipinas. Again, unang aklat na nailimbag, your answer is Doctrina Christiana. Ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas, your answer would be Nuestra Señora del Rosario. Okay, sino ang sumulat ng Nuestra Señora del Rosario? Sino ang sumulat ng Nuestra Señora del Rosario? Ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Sino ang sumulat? Sige. Again, sino ang sumulat ng Nuestra Señora del Rosario? Siya ay walang iba kundi si Father Blancas de San Jose. Again, Father Blancas de San Jose. Okay, ang Barlaan at Yusafat, sino naman ang sumulat sa Barlaan at Yusafat? So your answer would be Antonio de Borja. Again, sino ang sumulat ng Barlaan at Yusafat? Isasagot nyo, Antonio de Borja. How about kapag ganito ang tanong? Okay, ito ay aklat na, again, anong aklat? Anong nobelang aklat ang unang nailimbag sa Pilipinas? Again, ano ang nobelang aklat na unang nailimbag sa Pilipinas? Ano yung isasagot nyo? Doktrina Christiana pa rin ho ba? Or hindi na? Sige, ngayon ang tanong, ano ang unang nobela na aklat ang nailimbag sa Pilipinas? Your answer would be, okay, ano yung isasagot nyo?
Sige, tingnan natin. Okay, very good si Ma'am Mary Jean. Kapag ang tanong is ano ang unang nobelang aklat na nailimbag sa Pilipinas, your answer is Barlaan at Josaphat. Pero kapag ganito ang tanong, ano ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas, your answer would be Doktrina Kristiyana. Okay, yan ho yung pagkakaiba ng dalawa na kung saan marami pa rin ang nalilito. Kapag kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas, your answer is Doktrina Kristiyana. Kapag unang nobela na aklat na nailimbag sa Pilipinas, your answer would be Barlaan at Josaphat. So, depende sa kung sino yung tinatanong. Okay, nakuha ho ba? Sige, number 10 na tayo. Ang mag-aaral ni Teacher Kim na si Rubiel ay parating balisa sa kanyang klase. Lagi niyang sinasabi sa guro na mahina siya sa asignaturang Filipino. Anong teorya ng pagkatuto ng wika ito? Is it letter A, the input hypothesis? Letter B, the acquisition learning hypothesis? Letter C, the monitor hypothesis? Or letter D, the affective filter hypothesis? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 10? Pakikomento po. Alright, so number 10, I see a lot of letter D at of course, that is letter D, delta ho ang tamang sagot. So bakit ba letter D, delta yung isasagot natin? Again, yung hinahanap natin is, lagi niyang sinasabi sa guro na mahina siya sa asignaturang Filipino. Parati siyang balisa sa kanilang klase. So basically, involve yung emotion. Kapag involve yung emotion, that is, of course, letter D, delta ho ang tamang sagot. Affective filter hypothesis. How about input hypothesis? Okay, so na-explain ko na to kanina. Ano yung tatandaan natin pag sinabi nating input hypothesis? Again, ano yung tatandaan natin pag sinabi nating input hypothesis? Pag sinabi ho kasi nating input hypothesis, meaning, okay, ang wika ay natatamo or natututunan sa prosesong paya. Okay, ang acquisition learning hypothesis naman, ito ang teorya na naniniwala na ang pagtatamo at pagkatuto ay magkahiwalay na proseso. That is acquisition learning hypothesis. Kapag ang pagtatamo at pagkatuto ay magkaugnay, M4 monitor hypothesis. Okay, yun lamang yung tatandaan nyo. Sige. Number 11. Kapansin-pansin na habang nanunood ng commercial sa telebisyon ng isang bata ay ginagaya niya ito. Dahil paulit-ulit niya itong sinasalita ay nakakabisado at nasasalita na niya ito kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Aling yugto ng pagkatuto ng wika ang inilalarawan nito? Is it letter A, the affective learning hypothesis? Letter B, Suggestopedia? Letter C, echoic stage? Or letter D, developmental linguistic? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 11? Pakikomento ho. Okay, I see a lot of letter C. Ano ho yung context clue na pwede ho nating i-highlight? Again, ano yung context clue na pwede ho nating i-highlight? Ito ay ang, sige, paulit-ulit niyang sinasalita kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Paulit-ulit. So, it means, okay, that is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Echoic stage. Again, paulit-ulit. Parang nag-e-echo. Okay, echoic stage. How about Suggestopedia? Ano yung tatandaan natin kapag sinabi nating Suggestopedia? Sige, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Again, ano yung tatandaan natin pag sinabi nating Suggestopedia? Okay? Natalakay na natin to sa ating exclusive review group. Ito ay, okay, ito yung teorya na naniniwala na ang isang bata ay mas natututo kapag siya ay nasa relax na kapaligiran. Again, relax na kapaligiran, your answer would be Suggestopedia. Ang developmental linguistic. Ano yung tatandaan natin kapag sinabi nating developmental linguistic? Sige, pakikomento nga po, ano yung tatandaan natin kapag sinabi ho nating developmental linguistic? Okay? Sige. Developmental linguistic, nakalimutan na ho ba? Ito ay, okay,
Alam na to ng ating mga Filipino majors na member sa ating exclusive group. So kapag sinabi nating developmental linguistic, ito ay kapag naitatanong ng isang bata sa kanyang sarili kung paano ba siya natutong magsalita, kung paano niya na-develop yung pagsasalita. Again, kapag naitatanong ng isang bata kung paano siya natutong magsalita, so your answer would be developmental linguistic. Okay? Sige, number 12, marami ang tinawag ngunit kakaunti lang ang pinili. Anong tayutay ang ginamit sa pahayag na nasa itaas? Is it letter A, exaggerasyon, letter B, tambisan, letter C, pagwawangis, or letter D, pagtutulad? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 12? Pakikomento ho. Again, marami ang tinawag, ngunit kakaunti lang ang pinili. Okay, klarong-klaro, natalakay na natin ang 21 na uri ng tayutay sa ating exclusive group. So this would be, alright, I see a lot of letter B at of course, letter B, bravo ho ang tamang sagot. So mapapansin natin, marami ang tinawag, ngunit kakaunti lang ang pinili. May pagsasalungatan ng ideya or konsepto sa loob ng pangungusap. Okay, kapag sinabi nating may pagsasalungatan, so your answer would be tambisan. This is letter B, bravo ho ang tamang sagot. How about exaggerasyon? Okay, pag sinabi natin exaggerasyon, sa Ingles ito ay tinatawag na hyperbole or pagmamalabis. Okay, lagpas sa katotohanan. For example, okay, ito yung madalas na tanong na lumalabas sa exaggerasyon. Hindi ko kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. So anong uri ng tayutay? That is exaggerasyon. Okay? How about pagwawangis? Okay, pagwawangis. That is metaphor. That is direct na. Okay, how about pagwawangis? Pagwawangis. That is, okay, metaphor. Kumbaga, direct comparison. Okay, natalakay na ho natin to. All you have to do is scroll down sa ating private group. Okay, natalakay na natin ang 21 na uri ng tayutay. Okay. Okay, pagwawangis, that is direct comparison. Okay, pagtutulad, simile meaning, okay, hindi tuwirang paghahambing. Gumagamit ng parang, gaya ng mga ganyan. For example, sa pagwawangis, ang kanyang kutis ay maputi. Okay, direct comparison. Kapag gagawin natin siyang pagtutulad, ganito yan. Ang kanyang kutis ay katulad ng niyepe. So, may ginamit na tulad ng niyepe. So that is under simile or pagtutulad. Sige, number 13, ito ay paraan ng panghihikayat ayon kay Aristotle na ginagamit ang kredibilidad ng mambibigkas, manunulat, or tagapagsalita. Is it letter A, the emotive, letter B, the fatus, letter C, logos, or letter D, ethos? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 13? Pakikomento ho. Number 13, I see a lot of letter B. Bakit letter B? Bravo ho ang inyong sagot. Okay, again, i-highlight natin, ginagamit ang kredibilidad ng mambibigkas. Di ba may tatlong paraan tayo ng panghihikayat ayon kay Aristotle? So that is ethos, fatos, at saka logos. Sabi ni Ma'am JL, okay, nagpalit, letter D pala. Again, ginagamit ang kredibilidad. So your answer would be ethos. This is letter D, delta ho ang tamang sagot. Again, klaklaruhin ko lang. Magkaiba ho si emotive at si ethos. Okay, si emotive is under gamit ng wika, the paposerm. Okay, si fatos, logos, at ethos, they are under paraan ng panghihikayat. Okay, pag sinabi nating fatos, meaning ginagamit ang emotion. Emotion, fatos. Logos, ginagamit ang logical na pag-iisip. How about ethos? Ito yung ginagamit ang kredibilidad ng mambibigkas. Kaya for this one, this is letter D, delta ho. Okay, marami ang naligwak. Mabuti at naparito. Okay, again, basahing mabuti ang tanong kasi sayang yung 1 point. Alam kong alam nyo to. Sadyang nagmadali lamang kayo. Excited kumbaga. Okay? Kredibilidad, that is ethos. Sige, number 14, nag-iingay ang klase ni Binibining Joyce kung kaya't hindi siya nagsalita ng ilang segundo.
Anong uri ng di-verbal na komunikasyon ang tinutukoy dito? Is it letter A, chronemics, letter B, haptics, letter C, oculesics, or letter D, proxemics? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 14? Pakikomento ho. Number 14, I see a lot of letter A. Ano yung context clue na pwede ho nating i-highlight? Sige, maghanap muna tayo ng context clue. Yun ay ang, hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Hindi nagsalita ng ilang segundo, meaning involve yung oras. Kaya for this one, this is letter A, alpha. Again, kapag involve yung oras, isasagot nyo chronemics. Kapag may haplos, isasagot nyo haptics. Kapag oculesics, ano yung oculesics? That is, mata, paningin, oculesics. Kapag proxemics, yan ay distansya. Okay, again, i-drill nga natin chronemics, oras, haptics, haplos, oculesics meaning paningin or mata. Proxemics meaning proxemics, that is distansya. Okay, number 15, ito ay isang pag-aaral tungkol sa wika na tinatawag ding palasurian. Is it letter A, phonolohiya, letter B, syntax, letter C, morpholohiya, or letter D, semantika? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 15? Pakikomento po. Okay? Sige, again, if you have friends na hindi pa po nakapagpa-member sa ating exclusive review group ay pwede pa ho kayong humabol. Okay? Sige, hala, iba-iba ng sagot ng ating Filipino majors. I see a lot of letter C at may EE lang sumagot ng letter D. Sige. How about the others? Again, ano yung ibang katawagan ng palasurian? Okay, hala. I see a lot of letter C at that is mabuti at naparito. For this one, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Marami ang naligwak. Again, palasurian, that is semantika. Kapag phonolohiya, yan ay tinatawag nating palatunugan. Again, palatunugan, phonolohiya. Kapag syntax, that is palaugnayan. Palaugnayan, syntax or syntaxes. Ang morpholohiya, yan ay palabuuan. Again, palabuuan, morpholohiya. Kapag semantika, that is palasurian. Okay, nakuha ho ba? Sige, i-drill nga natin, palatunugan, phonolohiya. Syntax, that is palaugnayan. Morpholohiya, that is palabuuan. Semantika, that is palasurian. Okay, tatandaan nyo hong mabuti to kasi sayang yung 1 point. Sabi ni Ma'am Giselle, pang-tatlong mali ko na to sa same question. At least hindi pa board exam. Okay, pagdating sa board exam, maitatama nyo na to. Sige, number 16, ilang titik ang hiniram ng alphabetong Filipino mula sa alphabetong Ingles? Is it letter A, 6, letter B, 7, letter C, 8, or letter D, 9? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 16? Pakikomento ho. Number 16. Sige, may sumagot ng letter B. How about the others? Alright, so far, wala pa namang nagkakamali. For this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, bakit letter B, bravo? Sapagkat hindi kasali ang enye. Okay? Hindi kasali ang enye. Okay, ngayon ang tanong, ano-ano nga ulit yun? Ano-ano nga ulit ang mga hiram na titik ng alphabetong Filipino? 'Di ba may 8 hiram tayo na titik? That is, sige, pakikomento nga po kung ano-ano yung mga hiram na titik ng alphabetong Filipino. Okay, 8. We have 8 na hiram na titik. That is C, F, J, N, Q, V, X, at saka Z. Okay? I-memorize nyo ho. Kasi pagdating sa board exam, ang madalas tinatanong is, okay, alin rito ang hindi kabilang sa hiram na titik? Kaya mahalaga talaga na i-memorize nyo. Okay? That is C, F, J, N, Q, V, X, at saka Z. Okay? I-memorize nyo ho. Sige, number 17, sa komunikasyon na pasulat, alin sa mga sumusunod ang nararapat na isaalang-alang? Is it letter A, lakas ng boses?
Letter B, tindig at postura. Letter C, maayos na pagpapalugit. Or letter D, maayos na pagsasalita. Ano ho ang inyong kasagutan for question number 17? Pakikomento po. Okay, 17, sagot-sagot. Alright, I see a lot of letter C at mine. Sumagot ng letter D. Okay, ang hinahanap natin is komunikasyon sa pagsulat. Okay, the rest of the choices is under pagsasalita. Isa lamang yung naiiba. Okay, for this one, this is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Again, ang hinahanap natin, komunikasyon na pasulat. Lakas ng boses, this is under pagsasalita. Tindig at postura, under pagsasalita pa rin. Si letter D, maayos na pagsasalita. Of course, andyan na yung clue. Under pagsasalita pa rin. Ang naiiba is maayos na pagpapalugit. Sa Ingles, ito ay tinatawag natin na maayos na margin. Okay, pasulat, margin. Okay, kaya letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Okay, number 18. Ang pangarap ay isang pangalang. Is it letter A, pantangi? Letter B, pambalana? Letter C, tahas? Or letter D, basal? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 18? Pakikomento ho. Sige, number 18, sagot-sagot. Number 18, sabi ni Ma'am Mary Jane, letter D, delta ho ba? Okay, again, ang hinahanap natin is pangarap. So, yan ay, alright, I see a lot of letter D at letter D, delta ho ang tamang sagot. Pag sinabi nating pangarap, yan ay hindi nakikita or nahahawakan. Kaya that is under basal. Okay, basal. Kapag diwa or kaisipan, that is under basal. Sige, i-ration natin lahat ng choices. Pag sinabi nating pangalang pantangi, from the word tangi, meaning is specific. For example, Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Marcelo del Pilar. Again, pantangi is specific. Ang pambalana naman or pangalang pambalana, yan ay ang general term. For example, bayani. Okay, instead of kapag specific, Jose Rizal, mga ganyan, Andres Bonifacio, kapag gagawin natin siyang pambalana, so kumbaga yung general term, so ang gagamitin is bayani. Okay, again, pantangi is specific, pambalana, yan ay ang general term, bayani, paaralan, guro, mga ganyan. Kapag sinabi naman nating tahas or pangalang tahas, yan ay mga konkreto, meaning nahahawakan at nakikita. Again, kapag nahahawakan at nakikita, yan ay tahas. For example, lapis, ballpen, mouse, okay, mga nahahawakan at nakikita, that is tahas. Kapag basal, yan yung mga hindi nakikita at nahahawakan. Again, kapag hindi nakikita or nahahawakan, that is basal. Ang halimbawa niyaan ay mga diwa or kaisipan, katulad ng pangarap. Kaya for this one, this is letter D, delta ang tamang sagot. Okay, nakuha ho ba? Sige, i-drills ka natin saglit. Kapag pantangi, that is specific. Kapag pambalana, yan yung general term. Kapag tahas, meaning nakikita at nahahawakan. Kapag basal, meaning hindi nakikita or nahahawakan. Okay, yun lamang yung tatandaan nyo. Huwag nyo nang pahirapan ang inyong mga sarili. Sa board exam ho, you need to study smarter, not harder. Yan yung natutunan ko nung nagre-review pa ako. Again, you need to study smarter, not harder. Sige, number 19, gusto kong magkaroon ng lisensya. Anong uri ito ng pangungusap na walang tiyak na paksa? Is it letter A, the temporal, letter B, existential, letter C, phenomenal, or letter D, modal? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 19? Pakikomento ho. Okay, number 19, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. I see a lot of letter D at may E lang. Sumagot ng letter B. Okay, for this one, mabuti at naparito. This is letter D, delta ho ang tamang sagot. Okay? Letter D, delta ho ang tamang sagot. Okay, pagka gusto or nais mo sa isang bagay, that is modal. Pag sinabi kasi nating existential, ito ay ang pagka mayroon or wala ng isang bagay.
Again, existential, from the word existent. Pagka mayroon or wala ng isang bagay. Mayroon ka ngang jowa, wala ka namang lisensya. That is existential. Okay, ang temporal naman, T for time. Okay, bukas, mamaya, mga oras o panahon. Okay, phenomenal, under sa phenomenal is pangkalikasan. For example, bumabaha, bumabagyo, lumilindol, that is under phenomenal. Okay, nakuha ho ba? Sige, wag hong malilito between existential and modal. Again, ang existential ang tatandaan nyo pagka mayroon or wala ng isang bagay. Ang modal ang tatandaan nyo ay ang pagkagusto o nais ng isang bagay. Okay, gusto kong magkaroon ng lisensya. That is under modal. Kaya for this one, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Okay, sa sumagot ng letter B, at least natuto. Okay, ating i-drill ang iba't ibang ang iba't ibang uri ng pangungusap na walang paksa. Okay, una, existential, from the word existent. Meaning ito ay ang, sige, sumagot lang kayo dyan. Okay, existential, pagka mayroon or wala ng isang bagay. Ang modal, ito ay ang pagkagusto or nais mo sa isang bagay. Sige, ang temporal, that is time or panahon, oras o panahon. Ang formulasyong panlipunan, yan ay ang mga pagbati. For example, magandang hapon, maraming salamat, mga ganyan. Okay, pagbati or pagbigay galang. Ang sambitla, yan naman ay ang isa or dalawang pantig ng salita. For example, aray. Okay, ale, 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 that is under sambitla pa rin. Pautos, from the word pautos, meaning gumagamit ng panlapi na paki. Pakiabot nga ng baso, pakiabot nga ng mouse, okay, yan ay ang pautos. Ang phenomenal, P for pangkalikasan. Again, phenomenal, pangkalikasan, lumilindol, bumabagyo, that is under phenomenal pa rin. Okay, number 20. Ito ay katangian ng wikang nagpapakitang ito ay hindi maaaring maging puro sapagkat bawat wika ay binubuo ng iba't ibang variety. Is it letter A, morphologia, letter B, heterogeneous, letter C, homogeneous, or letter D, phonologia? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 20? Pakikomento ho. Okay, number 20, I see a lot of letter B at of course, letter B, bravo ho ang tamang sagot. Ano yung context clue natin? Ito ay binubuo ng iba't ibang variety. Hetero. From the word hetero, meaning iba't iba. Okay? Kapag binubuo ng iba't ibang variety, isasagot nyo heterogeneous. How about homogeneous? Homo meaning isa lang. Isa lang. Hetero, iba-iba. Kaya for this one, this is letter B, bravo. How about morphologia? Ano nga ba yung tatandaan natin pag sinabi nating morphologia? Ito ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Again, kapag pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita, your answer would be morphologia. Kapag pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog, your answer would be phonologia. Okay? Kapag ganito ang tanong, ano ang tawag sa pinakamaliit na unit ng salita, your answer would be morphema. Ano ang tawag sa pinakamaliit na unit ng tunog? Your answer would be phonema. Okay? So, depende sa kung ano yung tinatanong, yun yung ibigay mo. Okay, number 21. Ang batas na ito ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nagtatadhana na dapat nakabatay sa Pilipino ang mga gusali at edipesyo ng pamahalaan. Is it letter A, kautosang tagapagpaganap bilang 134? Letter B, kautosang pangkagawaran bilang 7? Letter C, sa Ligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6? Or letter D, kautosang tagapagpaganap bilang 96? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 21? Pakikomento ho. Alright, I see a lot of letter D at may E lang. Sumagot ng letter B, bravo. For this one, okay, familiar kayo sa A, B at saka C. Yung choices na hindi kayo familiar is si letter D lang. Okay? This is letter D, delta ho ang tamang sagot.
Okay, ang kautosang tagapagpaganap bilang 134, ito ay ang batas na nagpapatibay na ang Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa. Again, kautosang tagapagpaganap bilang 134. Ang kautosang pangkagawaran bilang 7 naman, ito ay ang batas na nagpapatibay na Pilipino ang magiging batayan or katawagan ng ating wikang pambansa. Ang letter C, Charlie naman, ang saligang batas ng 1987 Article 14, Section 6, ito yung batas na nagpapatibay na ang ating wikang pambansa ay tatawaging Filipino, yung F. Okay, again, ang si letter A, Tagalog, sa letter B, Pilipino, sa letter C is Filipino, yung F. Okay, si letter D, Delta naman, kautosang tagapagganap bilang 96, ito ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nagtatadhana na dapat nakabatay sa Filipino ang mga gusali at edipesyo ng pamahalaan. Okay, number 22. Ano ang variety ng wika na nade-develop mula sa pinaghalo-halong salita ng mga individual mula sa magkaibang lugar hanggang sa naging pangunahing wika na ng particular na lugar? Is it letter A, the Pidgin, letter B, Creole, letter C, register, or letter D, dialect? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 22? Pakikomento ho. Sige, ano yung context clue natin? Again, ano yung context clue na pwede ho natin i-highlight? Ito ay ang, naging pangunahing wika na siya ng particular na lugar. So, your answer would be letter B, Bravo ho ang tamang sagot. Okay, ang Pidgin naman, kapag sinabi nating Pidgin, ito yung kumbaga naging makeshift language ng dalawang tao na mula sa magkaibang lugar para magkaintindihan. Okay, for example, ikaw bili akin produkto mura. Yan ay halimbawa ng Pidgin. Again, Pidgin, ito rin ay tinatawag na nobody's native language or makeshift language para magkaintindihan. Okay, ang Creole naman, ito ay ang naging nativized na language na siya kalaunan. For example, ang Chavacano ng Zamboanga. Okay, how about register? Again, register. Ano yung tatandaan natin kapag sinabi nating register? Ito ay ang, iniaayon natin ang ating pagsasalita sa kung sino yung kausap natin. Kung bata yung kausap natin, din gagamit tayo ng mga termino na angkop para sa mga bata. Kung matanda yung kausap natin, then pang matanda rin yung ating pagsasalita. Okay, di ba? Ganun yun, okay? Kung baga, iniaayon natin ang ating pagsasalita sa kung sino yung kausap natin. How about dialect? Ano yung tatandaan natin pag sinabi nating dialect? Ito ay ang, dialect. From the word dialect, sinasalita sa isang particular na lugar. Again, sinasalita sa isang particular na lugar. Okay, number 23, ano ang panandang ginagamit upang magsaad ng pansamantalang pagtigil sa pagbasa or sa daloy ng ideya at sa pagdidiin sa paliwanag? Is it letter A, dagatlang N, letter B, ellipsis, letter C, gatlang M, or letter D, kuwit? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 23? Pakikomento ho. Number 23, I see. Okay, letter D, Delta ang sagot ng ating Filipino majors. How about the others? Again, ano ang panandang ginamit upang magsaad ng pansamantalang pagtigil? Alright, I see a lot of letter D at lahat kayo ay mali. Number 23, this is, of course, letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Okay? Pananda. Again, pananda na ginamit upang magsaad ng pansamantalang pagtigil. Okay? Pag sinabi kasi natin kuwit, ito ay ginagamit sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita at lipo ng mga salitang magkakauri. So, bakit nga ba gatlang M yung ating sagot? Okay? Gatlang M, meaning mahaba na dash. Okay? Kapag gatlang M, ito ay ginagamit upang magsaad ng pansamantalang pagtigil sa pagbasa or sa daloy ng ideya at sa pagdidiin sa paliwanag. For example, huwag mong masamain ngunit, okay? Kung baga may pansamantalang pagtigil. Okay, ang gatlang N naman, ito ay ginagamit natin sa panahong
nagpapatuloy or hindi alam ang karugtong, gaya ng petsa ng kapanganakan at kamatayan. Okay, for example, 1955 to 1992. Ang alas 8 hanggang 10:40. Okay, again, ginagamit natin ang gatlang N sa panahong nagpapatuloy. Nagpapatuloy, gatlang N. Ang gatlang M is ginagamit natin sa pansamantalang pagtigil. Pagtigil, gatlang M. Yung mahaba na dash. Okay, nakuha ho ba ang difference between gatlang N at saka gatlang M? Again, kapag sinabi natin gatlang N, yun ay para sa panahong nagpapatuloy or hindi alam ang karugtong. Ang gatlang M is ito ay nagsasaad ng pansamantalang pagtigil. Pagtigil. Okay, sige, let's proceed with question number 24. Okay, mapapansin na ang tawag sa isang lugar doon sa Iloilo ng aso ay ido. Sa karatig na lugar nito, tinatawag itong ayam. Samantalang sa Cebu, tinatawag itong iro. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na ang katangian ng wika ay: is it letter A, isang sistema? Letter B, binubuo ng mga tunog? Letter C, arbitraryo? Or letter D, buhay o dinamiko? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 24? Pakikomento ho. Alright, number 24, I see a lot of letter C at, of course, letter C, Charlie, ang tamang sagot. Okay, again, mapapansin natin, kapag arbitraryo, meaning pinagkasunduan ng isang lugar o ng isang lahi. Okay, kaya letter C, Charlie ho, ang tamang sagot. Pag sinabi naman nating buhay or dinamiko, meaning nagbabago. Nagbabago sa paglipas ng panahon. Kapag sinabi natin ang wika ay masistema, meaning may sinusunod na process or order. Okay, kapag binubuo ng mga tunog, yes, binubuo ng tunog ang wika. Okay, for this one, okay, that is arbitraryo. Kung sa Iloilo, ang aso raw ay ido. Sa karatig lugar, tinatawag naman itong ayam. Sa Cebu, ito ay tinatawag na iro. Okay, so depende sa kung ano yung napagkasunduan sa lugar na iyon. So for this one, this is letter C, Charlie ho, ang tamang sagot. Okay? Sige, number 25, kumusta ka na, Donna? Ang paraan ng paggamit ng wika ayon kay Jacobson na makikita sa pahayag ay: is it letter A, emotive, letter B, conative, letter C, phatic, or letter D, referential? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 25? Pakikomento ho. Number 25, okay, may nakita ako na sumagot ng letter B. Is this conative? Okay, how about the others? Sige, I see a lot of letter B at, okay, sabi niyo, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. Marami yung sumagot ng letter C at may iilang sumagot ng letter B. For this one, this is phatic. Phatic. Pag sinabi nating phatic, pagsisimula ng ugnayan. Again, kapag sinabi nating phatic, pagsisimula ng ugnayan. Kapag emotive, meaning pagbabahagi ng emosyon or damdamin. Kapag conative, yan ay panghihikayat. Okay, tayo ay mag-aral para makapasa. Panghihikayat, that is conative. Kapag phatic, yan ay ang pagsisimula ng ugnayan. Kapag referential, ito ay ang paggamit ng sanggunian. Reference, paggamit ng sanggunian. For this one, kumusta ka na, Donna? Siya ay nagsisimula ng ugnayan. Kaya letter C, Charlie ho, ang tamang sagot. Okay, ano yung mnemonics natin? Fa for CERN. Fa for phatic. Fo for poetic. C for conative. E for emotive. R for referential. At M for metalingual. Pag sinabi nating phatic, pagsisimula ng ugnayan. Kapag poetic, yan ay ang matalinghagang pagpapahayag. Kapag conative, yan ay panghihimok or panghihikayat. Kapag emotive, yan ay ang pagpapahayag ng damdamin. Kapag referential, paggamit bilang sanggunian. Kapag metalingual, pagpapahayag ng koro-koro. Okay? Sige, number 26, alin sa mga sumusunod na salita ang naiiba? Is it letter A, kalabaw, letter B, tandang, letter C, estudyante, or letter D, kapatid? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 26? Pakikomento po.
Sige, again, ang hinahanap natin, salita na naiiba. Naiiba. Alright, I see a lot of letter B at how about the others? Sige, letter B. Okay, I see a lot of letter B at letter B bravo ho ang tamang sagot. So bakit letter B bravo ang tamang sagot? The rest of the choices, si letter A walang kasarian. Si letter B mayroong kasarian, meaning lalaki naman no. Si estudyante walang kasarian. Si kapatid walang kasarian. So alin dyan yung naiiba? Of course, si letter B bravo lang yung naiiba. Siya lang ang may kasarian or nagpapakita ng may kasarian. Kaya for this one, this is letter B bravo ang tamang sagot. Okay, number 27. Pakpak, gamo-gamo, dibdib, at paro-paro ay halimbawa ng salitang, is it letter A, payak, letter B, tambalan, letter C, inuulit, or letter D, may lapit? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 27? Pakikomento ho. Again, ang hinahanap natin, ang pakpak, gamo-gamo, dibdib, at paro-paro ay halimbawa ng salitang, okay, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. I see a lot of letter C at, okay, mabuti at naparito. This is letter A, alpha ho ang tamang sagot. So, pag sinabi nating inuulit, okay, may pak ba na salitang ugat? Okay, may pak ba na salitang ugat? May gamo ba na salitang ugat? May dib ba na salitang ugat? Wala. Okay, kaya for this one, this is payak. Okay, this is payak, meaning walang pag-uulit, walang tambalan, walang paglalapit. Payak mismo, salitang ugat mismo. Ang mga pakpak, gamo-gamo, dibdib, at paro-paro. Okay, wala hong paro na term. Okay, kaya hindi ho pwedeng inuulit. Ang tambalan naman, ito ay ang pagtatambal ng dalawang salita. For example, pusong bato, kapitbahay, bahaghari. Okay? Yan ay halimbawa ng tambalan. Kapag inuulit-ulit, so meaning may pag-uulit ng salitang ugat or bahagi ng salitang ugat. For example, araw-araw, gabi-gabi. So inuulit yung buong salitang ugat. Ang isang halimbawa nito ay ang aalis. So meaning inuulit yung bahagi ng salitang ugat lamang. Okay, may dalawang uri tayo ng pag-uulit. Yun ay ang pag-uulit na ganap at di ganap. Okay, pag sinabi natin pag-uulit na ganap, meaning inuulit ang buong salitang ugat. For example, araw-araw, gabi-gabi, that is under pag-uulit na ganap. Pag sinabi natin pag-uulit na di ganap, meaning inuulit lamang ang bahagi ng salitang ugat. Aalis, tatayo. So, yan yung halimbawa ng inuulit na di ganap. Okay, ang may lapi naman, okay, 5 uri tayo. Okay, una we have unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at saka laguhan. Okay, for this one, this is payak or salitang ugat mismo. Kaya this is letter A, alpha ho ang tamang sagot. Okay, mabuti na kung baga na irarasyo yung bawat choices para kapag lumabas man sa board exam or kahit balik ta rin man ang tanong, alam nyo yung sagot. Okay, number 28. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng morpemang ponema? Is it letter A, lalaki, babae? Letter B, ganda, maganda? Letter C, abogada, abogado? Or letter D, marumi, madumi? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 28? Pakikomento po. Sabi ni Ma'am Mika, sa elementary, inuulit daw yan. Okay, ngayon naliwanagan ako. Okay, kasi wala hong salita na paro. Walang salitang ugat na paro. Walang salitang ugat na dib. Okay, kaya hindi natin siyang pwedeng iangkla sa pag-uulit. Yan ay salitang ugat po mismo. Okay? Sige. Okay, kapag sinabi nating morpemang ponema, yan ay nagpapakita ng kasarian. So that is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Abogada meaning babae na attorney. Kapag abogado, that is lalaki na attorney. Okay, kapag sinabi nating morpemang ponema, nagpapakita ng kasarian. Paggamit ng ponema na O at saka A. Okay, talakayin natin ang iba't ibang anyo ng morpema. Una, we have morpemang ponema. Ito ay binubuo lamang ng ponemang O at saka A.
na may kahulugang taglay na nagpapakita ng kasarian. Ang ikalawang anyo ng morpema naman, ito ay morpemang salitang ugat. Ito ay uri ng morpema na walang panlapi. Ito ay payak na anyo ng isang salita. For example, ganda. Okay? Ganyan. Kapag morpemang panlapi, ito yung panlapi na idinudugtong sa salitang ugat. For example, maganda. Ang madyan ay tinatawag nating panlapi. Ang ganda is salitang ugat. Kapag pinagdugtong, okay, yan ay okay, ang ma ay tatawagin nating panlapi. Sige, number 29, nahulog si Marisol sa kanal. Anong uri ito ng pangungusap ayon sa kayarian? Is it letter A, padamdam, letter B, pasalaysay, letter C, payak, or letter D, tambalan? Ano ko ang inyong kasagutan for question number 29? Pakikomento po. Sige, number 29, again, nahulog si Marisol sa kanal. So, ito ay, ano ko ang inyong kasagutan for question number 29? Pakikomento ko. Okay, hala. Okay, sa pagsagot ho, basahing mabuti ang tanong. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na basahing mabuti ang tanong at huwag magmadali. I see a lot of letter A. Bakit letter A? Dahil ho ba sa exclamation point na ginamit? Okay, ang hinahanap ho natin is pangungusap ayon sa kayarian. Kayarian. So this is payak. Letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Okay, that is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Okay, you need to know the difference between pangungusap ayon sa gamit, pangungusap ayon sa kayarian, at ayos ng pangungusap. Pag sinabi natin pangungusap ayon sa gamit, dyan under ang padamdam, pasalaysay, paturol, pautos, pakiusap. Kapag sinabi natin pangungusap ayon sa kayarian, dyan under ay ang payak, tambalan, hugnayan, at saka langkapan. Kapag pangungusap ayon sa ayos, okay, dalawa lang ang ayos ng pangungusap. Iyan ay ang karaniwan at di karaniwan. Okay, kaya sa pagsagot sa board exam, be careful. Kung ano yung hinahanap, yun yung ibigay. Ayon sa kayarian yung hinahanap, kaya your answer would be letter C, Charlie ho. Pero kapag ang hinahanap is pangungusap ayon sa gamit, then pwede niyong isagot si letter A. Okay, nakuha ho ba? Basahing mabuti ang tanong kasi sayang yung 1 point. Okay, last number 30. Sino ang kilala bilang dakilang mananalumpati ng kilusang propaganda? Is it letter A, Graciano Lopez Haina, letter B, Jose Rizal, letter C, Marcelo del Pilar, or letter D, Andres Bonifacio? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 30? Pakikomento ho. Alright, very good. Number 30, I see a lot of letter A at may EL lang sumagot ng letter B. Okay, for this one, this is letter A, alpha ho ang tamang sagot. Okay, who are the triumvirate of the Filipino movement? Isasagot nyo si Haina, Rizal, at Del Pilar. Kapag dakilang mananalumpati, your answer would be Lopez Haina or Graciano Lopez Haina. Kapag dakilang manunulat, Jose Rizal. Kapag dakilang political analyst, si Del Pilar yung isasagot nyo. How about Andres Bonifacio? Siya ay kilala natin bilang ama ng katipunan. Again, ama ng katipunan, Andres Bonifacio. Okay, nakuha ho ba? Again, kapag Graciano Lopez Haina, siya ay dakilang mananalumpati. Si Jose Rizal, siya naman ay kilala natin bilang dakilang manunulat. Okay, si Del Pilar, dakilang political analyst. Alright, so that would be all. I hope ay may natutunan kayo. At sa mga hindi pa po naka-join sa ating exclusive review group, ay pwede pa ho kayong humabol. Our next session will be on June na tayo, no? January, February, March, April, May, June. June 27, 2024 at 3 p.m. sa ating private group. Okay, kaya if gusto nyong humabol, i-message nyo lamang ho ang Facebook page na ito. Alright, so maraming salamat po at I hope ay may natutunan kayo.